Hi po. Tingnan ko muna ito ha. Paano ito? Paano yan? Okay. Alright. Kumusta po kayo? Naku, napakalit ko ngayon. Ang anak ko'y natulog pa. Kumusta? Ayan, ako muna ito ha. Yan. Okay, think. Okay, uy, hi JR. Kumusta JR? First honor si JR. Kumusta po? Hi Ma'am Ami, kumusta po? Okay, pasensya na talaga kay late ako ngayon. May klase ako actually. Natatagalan lang ako, my lord. Hi Pinoy Farmer at hi Vanji po, kumusta? Okay, diretso tayo ha. Anong pang topic ko dyan? Marcos Jr. Hi, Alchi. Naku, ang Marcos Jr. mo ba? Alam mo ba, nung nakita ko ang video na ito, umiinit ang ulo ko. Uy, Salvador, hindi ka naman pang 10, Salvador. Grabe naman si Salvador. Uy, hindi ka pang 10. Uy, hindi ka pang 10, pang 11, pang 12. Hi, Rosalinda, mi amor. Ano ka lang naman, pang... si Salvador, pang ano ka naman, 1, 2, 3, 4, 5, o pang 6, o 7, o hindi ka naman pang 10, at least pang top 10. Alam nyo, nung pagising ko, nakita ko agad nag-live ang PCO, o hi Dulce, nag-live ang Philippine Substick, ano yan? Yung PCO, yung, alam mo, RTV Malacanang, o yan, nag-live ang PCO at ang RTV Malacanang dahil birthday daw ng Philippine Marine Corps. Alam mo yung birthday ng Marine Corps. Hi Pinoy Farmer, nanalo po ang ating presidente na si ayaw ko actually si Trump. Ayaw ko talaga siya. Kaya lang may sense kasi yung inaas ni Tatay Digong. Ang sabi kasi ni Tatay Digong, si Trump naman kasi ayaw ng giyera. Sabi talaga ni Trump. Pero again, personality-wise, of course, ayaw ko kasi ng mga oligarko talaga. Pero hindi naman kasi nila kasalanan na mayaman sila, no? Kaya lang, si Trump kasi, sinabi talaga niya na walang giyera. Ako naman kasi nakita na natin po ano ang epekto ng giyera. Sus, nakita niyo pa lang yung unang mga araw, first month ng Ukraine at saka Russia, grabe po. Grabe ang mga tao doon, grabe ang iyakan, grabe ang paghihiwalay ng pamilya. Dahil ang mga lalaki ay hindi pwedeng umalis. Ang mga babae pinasakay ng bus, walang dala-dala, isang maleta lang, hindi mo madala lahat. At saka basta grabe po ang war. Kaya ayoko talaga, nakita ko talaga yan nung pag-start ng Ukraine and Russia war. Ngayon, kaya, hindi man yan about sa tao, no? It's about the platform. Ang bangag ninyo na presidente, wala talagang plataforma. Sabi ni VP Sara, ha? Wala daw talaga. Uy, pang ilan daw si Tukayo. Hi, Tukayo. Walang problema yan. Uy, basta nandito kayo. I really appreciate you. I really appreciate your time. Ako naman ay respeto ko talaga po ang oras. Oras talaga po ay kayamanan dito sa Amerika. Sa oras po, diyan mo makikita. Remember this ha, ang tao po na nagre-respeto sa oras ninyo, treasure them. Kasi po ang oras talaga ang pinaka-importante dito sa Amerika. They count it. 30 minutes. Ako kasi nag-start na ako 1 hour to 30 minutes to 1 hour ako sa anak ko. It's already a big help. Alam mo yung katuwa, ang katuwaan ng anak ko na nandyan ako sa kanya. Alam mo yun? And then sa Pilipinas, sayangan lang natin ang 30 minutes, 1 hour sa atin na na magwalis-walisan para makipagchismisan. Okay din naman kasi yan. Kasi libreng psychiatrist. Libre yan na psycho. Hindi ka na magbayad ng psychiatrist ba?
makipagchismisan ka lang, okay na yan kasi ang feeling mo, ang ano mo, okay yan. Ako, I go for lumabas ka sa bahay mo, makipagchismisan ka, that's healthy for me. Kaysa yung nasa room ka lang, ikaw lang isa, ay nako, hindi pwede yan. Kailangan mong lumabas, kailangan mong makipagchismisan. Tingnan mo, try nyo yan, makipagchismisan kayo. Pagpasok mo, gagaan ang loob mo. Yan lang po ang ginagawa ng psychiatrist. Tanong lang siya ng tanong sa iyo para mag-talk ka lang ng mag-talk. Ay nako, dyan sa Pilipinas libre. Ipakita ko sa inyo yung na-miss ko tuloy si Tatay Digong. Nung nakita ko ito, alam mo ba, first kong kita, ewan ko sa inyo, tingnan nyo lang ha, ano ba ang first reaction nyo nung nakita nyo ito? Tingnan nyo lang muna. Hindi lang muna ako magkomento. Titingnan ko lang kung ano yung ano nyo. Di ba? Ito kayo. Ito kayo. Tingnan mo ha. Tingnan mo ha kung ano ang unang reaction mo nung nakita mo ito. Ito po, nang nabasa ko kasi sa Philippine Communication Office, PCO. Nung nakita ko kasi ang ano nila, ang sinulat nila, sabi nila, nag-attend daw si Bubu M ng 74th birthday ng Philippine Marine Corps. Okay? At saka, na-meet niya ang mga elite. Ito po yung mga elite na mga forces na ready to go na mga soldiers. Ito po yung mga soldiers na unang pang-atake sa gobyerno sa mga panahon ng bakbakan. Ito talaga yun sila. Mga elitista to sila kasi talaga sila, pangpatay tao. You know? Sila yung mga nauna doon sa Marawi, sa basta mga may gira. Always daw ito ready to go. Nakita mo naman mga mukha nila, makita mo yung mga namatay, makita mo talaga ba na parang mga walang pagkain. Kasi makita mo naman talaga na lean, alam mo yun? Lean, solid. Pero may pagkain yan sila, lalong-lalo na sa panahon ni Tatay Digong. Kaya lang kasi sa training nila, makita mo talaga yung maskulado. Nung pagsabi pa lang na Philippine Marine Corps, sila ang mga taga-bakbak ng mga tao, ng mga NPA, ng mga terorismo, madali mo agad siyang respeto agad. Alam mo yung pag nakita mo na, sabi ko nga sa inyo, ang uniform is a big, ang tawag niyan, big mo yan na award. Ano bang tawag niyan? Award or yung bang naabot mo sa buhay mo. Kasi ako sabi ko nga sa inyo, 'di ba, nung high school ako, nag 2 months training kami sa high school kasi gusto kong maging officer sa CAT. CAT pa sa amin nun wala pang JROTC CAT. Gusto kong maging officer. Gusto kong maging major. Kaya nag-join ako 2 months yun Alam mo, the moment natapos kami, binigyan kami ng uniforme. Ang uniform po is a success. Alam mo ba na pag nilabhan ko yung uniforme ko, hindi naman kami maraming hangir. Kasi pobre man kami. Ang ihangir namin, yung mga magagandang damit lang. Oy, wag ka dyan. Magkuha talaga ako ng 2 hangir para ihangir ko talaga yung uniforme ko. Kasi po, every time magtingin ako sa uniforme ko, hindi po dahil damit lang yan. Ang uniforme ko po sa CAT ay para sa akin at that time is dugo at pawis. O CAT, madam, sa high school. Correct. Dugo at pawis ko yun kasi 2 months kami po. Naku, mag-wake up ako 3 o'clock in the morning. Uuwi kami gabi na. Punta kami, balik-balikin namin yung tahasin yung bukid. Balik. Basta, grabe ang training namin nun. Sabi ko sa inyo, inverted meal. Saan ka ba naman dyan? Mauna ang tubig. And then dessert. And then last na ang rice. Pakwan pakol pa. Alam mo yung pakwan pakol? Pag hindi maubos ng isang kasamahan mo, kami lahat ay push up. Kaya pakwan pakol, magtutulungan. Kaya solido po. Kaya naintindihan ko yung solidarity sa training. Kasi po, kayo lahat dyan, kasabay nyo you know? Kaya po, every time makakita ako ng uniforme, ang respeto ko po sa tao na nagsuot niyan,
kahit pa sabihin na natin na, halimbawa si Marbil, wag na lang yung mukha niya, wag na lang, kahit sabihin natin ha na ayaw ko kay Marbil, kahit sabihin na natin ha na ano si Marbil ha, autistic din. Pareho sa anak ko, autistic. Pero again, the moment makita ko si Marbil nakasuot ng uniforme, ang laki po ng respeto ko dyan. Nakita ko itong video na ito kasi nga inimbitahan ang inyong Bubo M. Bangag Jr. Ay, nakita ko. Tingnan nyo lang, anong una nyong reaction? Ano muna ako sa inyo? Titingnan ko yung mga reaksyon ninyo ha. Nung nakita nyo ito. Tingnan mo, obserbaran mo ang ating presidente na nakita itong mga taong ito. Ano po ang masasabi nyo? Ay, i-post ko muna kasi may music sila. Wala namang kasing ano, wala namang saysay, wala silang salita, music lang. Kaya i-post, yan ako lang, itanggalin ko ang music. Tingnan nyo lang ha. Tingnan mo ha, ayan, pumunta na siya dyan. O, tingnan mo. Yay! O. Mga elite forces yan. Tingnan nyo yan. Tingnan mo yung presidente mo. O, tingnan mo ang presidente ha. Focus ha, presidente. O. Natatabunan siya. Sige. Basta, observe lang muna kayo. Tingnan nyo lang muna yan. Hindi muna ako magkomentaryo. Tingnan mo ang mga magigiting nating mga sundalo. Naku, huwag nyong ituon yan ang baril nyo sa kanya. Ang mga baril nyo, wala yung bala, alam ko. Hindi kayo pwedeng magdala ng bala dyan. Ha? Tingnan mo presidente, tingnan nyo lang ang presidente. Ha? Oh, okay. Point pa, oh. Tingnan mo ha. Sige, makinig ako sa inyo. Tingnan nyo muna siya. And then, i-komento nyo po, ano po ang na-observe nyo. Kasi baka ako lang kasi ang naka-observe. Baka ako boba din kasi ako eh. Ako po ay isang bobo din, no? Sa mga ibang bagay, no? Tayo naman kasi ay may mga kanya-kanyang forte. Pero ito, tingnan nyo yan. Tingnan nyo lang. Tingnan mo ang ating presidente at ang mga kasundaluhan. Tingnan mo lang. Marami ang babae po, yes, marami po ang, hindi naman puro babae, pero marami pong babae dyan na may meron silang mga reward. Pero nakita mo ang presidente natin ha? Okay. Nakita mo? So, ano po sa tingin ninyo ang mga pinag-usapan nila? Okay? Ano sa tingin nyo ang mga pinag-usapan nila? Tingnan mo. So, sa tingin nyo, ang mga pinag-usapan nila ay tungkol sa gear. So, ang mga pinag-usapan nila ay tungkol sa gear. I think, parang bata lang na ngayon lang nakakita ng baril, ignorante. Ano pa po? Kayo dyan na may experience tungkol sa ano. Tingnan mo ha, tingnan mo. Umalis na, okay. Dyan na siya. Tingnan mo ang ugali niya. Okay. Yan, tingin naman siya. Yun, tingin na naman siya. As if, tingnan mo. As if, sige, turo siya. As if lang, tanong-tanong lang ba? Okay. And then dyan, the rest of that is, turo lang talaga yan siya. Kasi may display. Tanong ko sa inyo, nung nakita ko yan, alam mo anong naisip ko agad? Anong nakikita nyo? Parang bata lang na ngayon lang. Alam mo po, noong nakita ko yan, alam mo, libre naman, free naman ang free po ang kahit man lang makipagkamayan ka, libre po yan. Alam mo, kung ako presidente ha,
nakita ko sundalo. Alam ko, Philippine Marine Corps birthday yan. Alam ko na may mga, mga model siguro yun sila. Kasi mga model yun sila sa mga PMA na nagdamit. Siguro dahil ang pinuntahan niya doon, display ng anong mga kagamitan nila. Pero kahit na, sundalo yan ng mga magigiting na ipaon ninyo sa giyera. Ano ba naman na kahit man lang isang handshake, hindi mo pwedeng magawa yan? Alam mo ba, hindi po yan mga model, mga sundalo po yan. Unang tingin mo sa sundalo, dapat po, kumusta po kayo? Kaya nga lang, na-remember ko yung sinabi ni VP Sara, insincerity. Insincerity. Sinabi talaga yan ni VP Sara. Insincere ang inyong presidente. Hindi galing yan sa akin ha. Kinuha ko pa talaga yung sinabi ni VP Sara ha. Sabi talaga ni VP Sara, ang inyong presidente ay insincere. Tingnan mo. Again, pagdating niya, last na ito, pagdating niya, unang tingin niya lang agad is ang gamit. So, ibig sabihin, ang pagtingin niya sa ating mga hindi nga niya tinitingnan ang ating mga kasundaluhan as the soldiers themselves. Alam mo, tao yan. Hindi ba pwede makipagkamayan ka lang na kumusta, thank you so much sa Alam mo, sometimes kasi, just touching their hands will give them comfort. Alam mo yun? Tingnan mo ha. Pagdating niya, tingin agad siya sa itsura ng okay. Ganun pa siya. Wala man lang. Nakita ko ito ba, nainis ako kasi kung ako yan ba, hindi nga lang ako ang presidente, di ba no? Hindi ba pwede na kahit man lang makipagkamayan, kalibre po yan, mga tao po yan na kayang isugal ang buhay nila. Tingnan mo kaya po, mga tao yan, wala man lang kumusta, distansya agad siya. Hindi man lang nagsaludo. Thank you so much, Del Rovero. Thank you talaga. Mercedita, Marilao, thank you so much. Miss Love, kung si Tatay Diggs yan, hindi lang kakamayan yan, sasaluduhan pa yan. Ipakita ko yan sa iyo, Marcelita. Ipakita ko yan sa iyo mamaya. Tingnan mo, ang layo ng distansya ng bubuim na yan. Hindi ba niya alam na first time pa ng mga kasundaluhan niya na nakakita ng presidente? Kasi po, asan ba ang mga kasundaluhan na yan? Nasa bundok po. Sanay sa hirap po. Kaya po nilang kumain ng ahas po. Kasi po, sa panahon ng kagipitan po, sanay po yan sila na hindi pwedeng kumain ng 3 araw. Kasi kung nandun sa, yun, insensible. Yan. Thank you, Gilbert. Thank you, Gilbert Labrador. Ang tingin ni Bubuim sa mga sundalo ay parang mga manikin or mga robot or mga kasangkapan lang. Tingnan mo, paano pa siya? Sir, baka nakalimutan mo, sir. Mga tao yan, sir, na binubuhis ang buhay nila, sir. Kahit man lang. Kumusta kayo? Nakakain na ba kayo? Libre po yan magsalita. Libre po ang makipagkamayan, Mr. President. Kahit man sige, wag na lang makipagkamayan kasi may COVID. Sige, wag na lang makipagkamayan. Sige, tama yan, Fatima Nasarte. Kahit man lang magsaludo ka. Ano ba yan? Walang bayad po ang magsaludo sa ating mga kasundaluhan. Ignorante sa armas daw. Pero, ito sabi ni Jill. Ignorante sa mga armas. Panay tanong kung ano ang gamit ng mga suit ng sundalo. Yun, original na Bongbong Marcos Jr. ay tapos sa pagka-scout ranger. Pero ito, pagka-ignorante gayon. Alam nyo ba, nag-speech yan siya? At ako'y mas lalong nahiya para sa kanya. I-title ko nga sana dyan, pinahiya ang Philippine Marine Corps. Yan sana, yan nata ang i-title ko dyan. Alam mo anong sabi niya? Marine din daw siya. Sabi niya, ako din ay membro ng Marine. Mas lalo akong na-shock. Ipakita ko sa inyo kung ano ang diferensya niya at si Tatay Digong.
Ito po, sumakit ang dibdib ko nung nakita ko yan, na pumunta siya doon, nag-meet siya sa mga kasundaluhan, kahit man lang respeto ba na salamat sa inyo kasi wala kami dito, hindi kami kakain ng mga masasarap kung wala kayo nakabantay sa ating Nakitingnan mo ito, ang ating Tatay Digong ha. Tingnan mo, i-teach. Tingnan mo lang, i-teach. Tingnan mo ang ating Tatay Digong. Tingnan mo ang ating Tatay Digong. Tingnan mo yan, oh. Oh? 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 Ayan ha, na pwede naman siya magdiretso lang alis. Tingnan mo ang Tatay Digong natin. Tingnan mo and then ang pagpasok pa ni Tatay Digong doon sa kampo, siya pa ang unang ang tawag niyan, siya pa ang unang ang tawag niyan, ano tawag niyan, maganon? Hindi naman yung maganon ba? Presidente yan ha, ng Pilipinas. Siya pa ang yumuyuko sa mga tao. Di ba? Tingnan mo si Tatay Digong ha. Oh. Ayaw ko pumunta dito yung Skype na. Wala akong participation. Bao pala, bao. Tingnan mo. Gentlemen, good afternoon. Oh? Good afternoon, gentlemen. Siya pa ang yumuyuko sa kanila. Naku, Lord. Oh, thank you sa inyo. Yumuyuko, sumasaludo. Hindi lang ba na-miss ito? Tingnan mo, natawang-tawa sila. Tingnan mo yan, oh. Tingnan mo yan. Oh. Hindi nahihiya, you know? Oh. Ano pa? Meron pa yan. Ang pinakasakit, no, ito, ipakita ko sa inyo. Na-remember ko lang ba? Kasi itong bubuim na ito, wala man lang modo, wala man lang respeto sa ating mga kasundaluhan. Ito, tingnan mo ito ha. Tingnan mo ito. Pumasok si Tatay Digong dito. Ako lang ba, nung nakita ko lang kasi yun, parang ginagawa ni Bubuim na model ang mga sundalo. Parang manikin. Tama yung sabi niya, parang manikin lang ang tingin ni Bubuim sa ating mga kasundaluhan. Walang respeto ang animal. Oh, sorry. Ang ating Tatay Digong. Oh. Tingnan mo tingnan mo ang hiyaw. Ang hiyaw ng mga tao. Hindi Oh. Tingnan mo ang mga tao, hiyawan ang mga tao. Oh. Ako ang saludo sa inyo. Daming problema. Oh. Pag meron ka daw problema, tawag lang. Okay, itong mga kasundaluhan na ito. Pero kung mga army, Oh. tama mo kanana ko. So bali duha ang imo. Okay. Ngayon, balik lang tayo ba? Ano lang ito ha, mga binabalikan lang natin ito ha. Kasi nakakamiss lang kasi ang isang Tatay Digong na malaki ang respeto sa mga kasundaluhan, sa mga uniforme. Sabi ko nga sa inyo, ako lang po ay isang, nakatry lang kasi ako sa pagka-training ba. Hindi po biro ang training, 2 buwan nga lang yun ha. At saka high school nga lang yun ha.
malaki ang respeto, ang impact niya sa akin na hanggang ngayon, pag makakita ako ng naka-uniforme, ang training ko nga lang is 2 buwan lang. Ang impact niya sa buhay ko hanggang ngayon dala-dala ko kasi alam ko behind the uniform is a struggle. Struggle yun sa training ninyo. And then ngayon, suot-suotin lang ng isang Lisa Butod Tarsier. Hindi na pala pwedeng Tarsier. yung bang nagsuot si Lisa Tana sa PCG, sa Coast Guard, suotin lang ng basta-basta. Behind those uniforms are trainings, hardship. Yung bang hindi biro po ang makakuha ng uniforme na yan. And then suot-suotin nyo lang. Tay Digong lang daw ang presidente na nag-ikot sa lahat ng kaya nila makipaglaban. Sabi ko nga sa inyo, ang Bangsamoro, di ba? Sabi ng Bangsamoro, iutos mo lang. Iutos mo lang, naghihintay na kami. Mag-utos ka lang. Nakita mo? Ang impact ng isang presidente na pupunta. O sige, hindi na lang natin i-require ang bubuim na magpunta. Kasi ngayon, ang kasundaluhan na talaga ang pumunta doon. Hindi man lang ikaw makabigay sa iyong pulveron na kamay. So yung kamay mo talaga is pang cocaine lang. Alam nyo anong vitamin E? Alam nyo anong vitamin E na sabi ni Tatay Digong? I-translate lang daw sa binocular. Ang binocular niya, Bisaya, di ba no? Sinong mga Bisaya dyan? Ano sa tingin nyo? Kasi tinanong ng na hindi ka ba napapagod, sir? Ano ba, hindi ka ba sinabihan ng doktor na hindi ka na mag-ikot? And then, ano ba ang vitamins mo, sir? And then, sabi ni Tatay Digong, vitamin E. Ang mga Bisaya, alam na ninyo kung ano yung vitamin E. Sabi niya, translate it to binocular. Huy, Ignes! Ang grabe naman ito si Ignes. Tumpak ganon ka talaga agad. Ang mga Bisaya po, Huy, Taha Ahmad. Kami po mga Bisaya, naintindihan namin yun. Tawa-tawa na lang ako. I just miss him. Yan na lang siguro. I just really miss him. Yan, hindi ko na isulat. Hindi ko na yan sino to si... Jerjer. Yan na lang, Joms. Tama ka, Joms. Hoy, Taha, Ahmad. Napakaklaro naman ang sinulat mo. At least si Ignes ay pa niya. Syllables lang ba? Ikaw talaga. Ito, gusto ko ito, Joms. Ayan, naintindihan na siguro nila yan. Yung vitamin E po, yun yung Jerjer. Sa mga Bisaya, naintindihan na natin yan. Ito po ang presidente na kahit sinabihan siya ng doktor na hindi na daw paikot-ikutin, umiikot pa rin po ang inyong presidente. Kung hindi nyo nakita ang presidente ninyo, ikot ng ikot. Sabi nga ng sundalo, 3 buwan na daw siya doon. Nabubuang na ang utak niya. Pero iba lahat, na-change lahat nung pinuntahan sila ni Tatay Digong. Alam mo yung and then tingnan mo ang taong yun, ang sundalong iyon, willing makipag-fight under sa kay Tatay Digong. Ito na lang din. One more. Gusto ko lang kasi ang mukha ni Tatay Digong na... Alam nyo yung sa NAIA? Hindi ko talaga ito makalimutan. Sa NAIA, tingnan mo yan. Matapos ang halalan at manguna sa bilangan si Duterte. Alam ng mag-asawa yan, Miss Lovely. Correct. Kayong nasa NAIA. Pag may tanim pa dyan, lahat kayo... Ito ang babala ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte laban sa mga empleyado. Ayan, lahat kayo tanggal. Sa isyu ng tanimbala. Banta ni Duterte, sisibakin niya lahat ng empleyado ng NAIA mula sa pinakapinuno ng paliparan hanggang sa police commander na nakastasyon sa paliparan. Ang nasabing interview ay ginanap sa araw matapos ang eleksyon. I do not care even if your chief of office or your CEO there knows or has nothing to do with it.
istasyon ganon rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya, at may police niya naglalaro, out sila lahat. Ayun. Balak niya umanong idestino ang mga ito sa isang isla sa Zamboanga. Oh, isla sa Zamboanga. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Magandang ano doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called oh my God. Island dyan. Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo ligo muna. Pinaniniwalaan na ang insidente ng tanimbala na iya ay bahag. Pag meron pang isang tanimbala dyan, kayo lahat dyan, alis. Including the chief PNP. Marbil. Asan na si Marbil? Alam nyo ba asan si Marbil ngayon? Nandun sa UK, United Kingdom. Alam nyo ba, ang ganda pala ng life ni Marbil. Alis lang ng bansa. Grabe pala talaga kayo, no? Ngayon hindi nyo ba na-miss ang taong yan? Balik ko sa inyo ito. Ito po ay isang para sa akin pagbalahura sa ating kasundaluhan. Na nasa harap mo na, hindi mo man, distansya ka pa. Nagbigay ka pa ng distansya. Nandyan na sa harap mo, hindi mo man lang makuhang magsaludo sa kanila dahil inaalay nila ang buhay nila sa bansang bayan natin. Bigay ka pa talaga ng distansya, ha? Ano, takot ka na ma-COVID ka? Tingnan mo, again, balik tayo. Tingnan mo ang diferensya niya at si PRRD. Ang layo niya sa kasundaluhan. Takot siya mabaril. Tingnan mo. Akala ko mag-handshake na siya. Kasi akala ko kamay niya yan. Naku, titingnan lang pala niya ang mga suot nila. Parang nagmo-model lang pala ang mga kasundaluhan nito. Bastos po ang presidente ninyo. Sabi ko nga dyan, Marcos Jr. binastos ang Marine Corps. Kaya lang, parang grabe naman, sinabi ko na lang na walang respeto sa Marine Corps. Tingnan mo, lakad-lakad Ano ka, head to foot pa? Tinitingnan pa niya, head to foot. Ano to, maganda ito Parang si Miss Myanmar. Tusdok-tusdok pa dyan. My goodness, my Lord Jesus. Help this president. Tingnan mo. Tingin-tingin. Oh my God. Hindi ba kayo, aywan ko lang sa inyo mga kasundaluhan ba, hindi ba kayo naiinsulto dyan? Wala man lang, kahit man lang isang saludo dyan? Ano yan? Ano yung ginagawa ninyo? Parang pinag-usapan nila ba, hindi yan mga tao, hindi yan mga model sundalo yan. Na nakipagbakbakan sa ating mga teroristang, mga NPA, mga CPP-NPA. Tingnan mo, oh my God, wala man lang siyang paki sa mga tao na nakatindig dyan sa harap niya. Ang kinakausap niya, yung chief nila na pang PMC, Philippine Marine Corps. Tingnan mo, wala ba kahit man lang isang tingin dyan sa mga tao na yan, na mga sundalo na yan na naka-standby dyan? Kumusta kayo? Salamat, kahit man lang sabihin salamat sa inyong... Alam mo ba kami dito? Sige lang, saka ko na lang sabihin. Tingnan mo, sinong kinakausap niya? Ang kinausap niya yun, wala man lang siyang paki sa mga sundalo mismo na nag-stand dyan sa harap niya. Kahit man lang sabihin ko, nakaka-high blood, no? Tingnan mo, alis siya. Tingnan mo ang kanyang ugali sa pagtingin niya sa kanya at sa pagtingin niya dyan. Walang kakaiba. So, in short, tingnan mo ang mga kasundaluhan. Nag-sidestep na, nag-sidestep. Alam mo ano yung sidestep? Na-remember ko pa yan. Sidestep ang tinatawag namin dyan pag may mga VIP. Sidestep. My God, tingnan mo ang pagtingin niya sa mga bagay na yan at ang pag-check niya sa mga display na dyan at sa pagtingin niya doon sa mga kasundaluhan. Walang kakaiba po, pareho lang po.
Ganyan po kawalang hiya ang presidente ninyo. Hindi alam ang mga protocol. Yan, kahit man lang, hindi naman siguro protocol yan. Pero tawag po natin dyan, no, sentido común. O tingnan mo, my God. Ganyan siya, nakipagtingin niya sa ano, o up and down, o tingnan mo, ganyan. O tingnan mo, paturo-turo. Ginanyan niya ang mga sundalo. So, ibig sabihin po, ang tingin lang niya sa mga sundalo na yun ay bagay, manikin, model, para lang sa mga damit ng kasundaluhan, uniforme ng kasundaluhan. Hindi niya alam na totoong mga sundalo po yun. Sabi ni May Perez. Sabi ni May Perez, hindi naman kasi yan si presidente. First gentleman lang yan si Bangag. Ay, nako. Tingnan nyo yung presidente nyo. Alam mo, yan ha. Alam mo, nung speech ng ang speech ng, tingnan mo ito. Nandyan si, bakit ang tatlong ito ang nasa harap? Bakit siya ang nasa harap? Nandyan naman sino yan? Si Brunner? Di ba AFP? Kasi member ito ng AFP eh. Battalion of the Year and the prestigious PMC Kausayan Award. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo tingnan mo si Tambaluslos, Lechon Buaya. Hindi alam tingnan mo. Tingnan mo si Bubu M. Hindi alam anong gagawin. So nagtingin siya kay Martin Romualdez. Pakopya. Walang alam ang presidenteng ito. Tingnan nyo ha. Natatawa lang ako ba? Tingnan mo. Patingin-tingin siya palagi ni Speaker. Speaker, anong gagawin ko? Speaker? Tingnan mo ha. Anong gagawin ko, Speaker? Ayan. Ganituhin ba? Okay, ganituhin ba? Ano bang gagawin ko dito? Ganun lang ba? Sige. And then, magtingin pa ulit. Tingnan mo ha. Tingnan mo ang Speaker. Naku, Lord. Yun. And then, asa na? Ano ibigay? Ano? Asa na? Wala. Ang natatawa lang ako dyan, bakit yung dalawang mga oligarko na yan ang nandyan? Bakit wala si Brunner? Bakit si Brunner ay nandun lang sa table? I-awarding yan. Ang awarding po, tingnan mo, mga awarding yan. Puro babae na makadalasan. Mga awarding yan. Bakit wala dyan si Brunner? Bakit si Brunner nandun lang sa table? Nakamasid lang. Hindi ba dapat ang magbigay ng mga award ay ang chief AFP na si Brunner? Nandyan lang si Brunner. Tingnan mo yan. Huy, trolls, paki-like naman, paki-subscribe. Rick de la Guardia, paki-like and paki-subscribe para yung mga ibang trolls dyan ay pupunta dito. Sige na, go. Para makakuta na kayo. Tingnan mo yung Lechon Buaya Tambaluslos na yan. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ba itong dalawang ito ang importante? Bakit hindi yung AFP na chief mismo na si Brunner? You know? Inagaw ni Tamba yung pwesto ni Brownie. Brownie. Kasi po, nandyan po si Brownie. Kasi tatawagan man si Brownie mamaya. Tatawagan mamaya. Ayan si Brownie. Alam mo, mas importante pa pala yung Tambaluslos na yan. Anyway, ngayon, eto na lang. Yun lang ang masasabi ko sa inyong presidente. Kung saan, para sa akin po, ay parang disrespect, nakaharap ka sa Philippine Marine Corps na kung saan siguro nag-display sila sa kanilang complete gear up, no? Kahit na, mga tao yun mga sundalo yun kahit na, paano ba naman you are actually acknowledging their service. Alam mo, dito sa Amerika po, ganito.
Kasi kami, di ba, nagtinda man ako, no? May tinda man ako. Alam mo ba, pag may bumili ng donut na naka-uniforme, so kahit ano yung uniforme na yan, police, sheriff, marami dito National Guard, lalo na pag may sakuna, National Guard, nandito agad. Alam mo ba na sasabihin agad ng mga tao, including us, wala namang nagsabi sa amin na magsabi talaga kami. Na-observe lang kasi namin. Kasi anywhere na magpunta kami, magsabi agad ang mga tao, mga cashier, mga sales lady, magsabi talaga na, thank you so much, sir. Thank you for your service. Magsabi agad sila, thank you for your service. Kami, nung nakita namin yan, parang, kasi po naka-uniforme yan sila. Sabihin talaga namin, thank you so much. Thank you for your service. Kahit man lang siguro ganyan, sana I am hoping nagsabi siya niyan. Kumusta kayo? Thank you for your service. Pero do you really believe na nagsabi siya niyan? Ang layo ng distansya niya? Parang ilang metros yata ang distansya niya doon. Parang takot siya Takot siya na barilin. Takot siya na barilin. Oh, now ngayon, yan na lang muna si Bubo M. Meron ako pakita sa inyo. Sino bang sunod natin dyan topic? Si SUV viral na si Raffy Tulfo. Alam niyo kung kanino pala ang SUV na yon? Sa papa ni Gatchalian. Si Gatchalian na parang may-ari nung sino ba yung inano niya? Silang dalawa ni Riza Hontiveros, di ba no? Ang papa niya ang nakasakay doon. At si Raffy Tulfo na mismo ang nagsabi na Senator Sherwin Gatchalian kung kamag-anak, hindi po kamag-anak ni Gatchalian po, papa po ni Gatchalian ang nakasakay doon. Alam mo ba, sabi ni Raffy Tulfo, after siya pumasok doon sa bus lane na yon, umalis siya, di ba? Tangka pa niyang tangka pa niyang anuhin ang traffic enforcer. Nung nakaalis siya, walang tao na nag-ano sa kanya. Bumalik pa ulit sa bus lane. So yan ba talaga ay hindi ba yan nag-aabuso sa power? Siguro dahil ang mga Gatchalian ngayon ay anong tawag ninyo dyan? Himud-puwit sa presidente. Kasi ang senator na Gatchalian at ang isa ay department secretary sa social DSWD. Di ba? Tingnan mo may-ari o ang sakay nung viral na SUV. Oh, Gatchalian. Reaksyon na sila doon sa mga lumabas na impormasyon na kaanak umano niya ang may-ari ng sasakyang may plaka. Oh, shout out daw sabi ni Kauma Garden. Monica, hindi kinumpirma ni Senator Sherwin. Oh, hindi siya nagkumpirma. Sabi niya, kapal ng mukha. Tingnan mo mukha niyan. And then, alam mo anong sabi niya? Nasa LTO na po ang kaso na yan. Hahayaan nyo na lang. Ibigay nyo na lang yan sa LTO. Ang tanong ko, ang mga kaso po ni Alice Goo, ang mga kaso po ni VP Sara, nandun na po sa husgado. Bakit kayo po, panay pa rin ang mga hearing ninyo? Tumanggi nang magbigay ng iba pang komento si Senator Sherwin Gatchalian kaugnay ng issue sa viral SUV na iligal na dumaan sa EDSA busway. Nadadawit ang pangalan ng mababatas dahil gamit ng naturang sasakyan ang protocol plate number 7 na ibig sabihin ay rehistrado ito sa isang senador. Sa panayam kay Senator Raffy Tulfo, kinumpirma nito na kaanak ni Gatchalian ang kumpanya na nagmamay-ari ng sangkot na sasakyan. Ilang ulit din tinanong ng mga mamamahayag si Gatchalian kung ang sasakyan ay pagmamay-ari ng kanyang kapatid o sa kanya ang tinutukoy na plate number. Ngunit iisa lang din ang sagot niya kaugnay nito. Andun na sa LTO yung mga documents, so iwan na lang natin sa LTO. I think that's, and meron na rin sa pagkaalam po hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila, so iwan na lang natin sila. So in short, kung kayo ang involved sa issue, iwan na lang natin sa LTO. Pero kung ang ating VP Sara, kung ang mga Alice Goo, kung Harry Roque, nandun na ang kaso sa husgado, panay pa rin kayo, yap-yap. And then kayo nga, hindi nasa LTO, hayaan na lang natin ang LTO. So no comment na kayo niyan.
And then ngayon, kayo, ang kaso nga ni Alice Goo, nandyan na sa husgado, bakit panay pa kayo tanong? Diba? Meron ba namang, sinabi na ninyo, ano yan, ano yung sabi ni VP Sara na hindi siya pwedeng makapagsalita? Parang may gag order kasi nasa husgado na, nasa Supreme Court na ang kaso niya sa confidential funds together with the Office of the President. Bakit panay pa rin ninyo ang hanap ninyo kay VP Sara? Hindi naman pala talaga siya pwedeng magsalita tungkol dyan. Di ba? Wait, anyway, ang isang Raffy Tulfo din, anong ginagawa mo, Raffy Tulfo? Anong ginagawa niya? Pang-viral lang talaga. Basta viral, kunin niya. Siyang mapara sa Guadalupe. Tingnan mo anong sabi ha? Narinig niyo ba? Nasita na ito. At ang balita ko pala yung violator na yon. Matapos siyang mapara sa Guadalupe, after ilang metro, bumalik ulit. May CCTV daw. At hiningi ko yung CCTV na yan. Bumalik ulit sa bus lane. Antigas ng ulo ng taon to. Sa panig ng Metropolitan Manila Development Authority, tiniyak ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na nakahanda silang makipagtulungan upang maberipika ang impormasyon mula kay Senador Tulfo. Titrace po namin kung saan ang galing yung vehicle. Meron na! Ang tao ay nag-ask na, nagsabi na sorry po, magtai lang kasi ako, sumasakit daw ang tiyan na, parang magusto na niya magtai daw talaga. Narinig niyo yan? And then, mag-alam niyo magkano lang ang pinabayad? 9,000. My God. Bayad naman siya diretso. 9,000 lang. My goodness. So, kung ikaw ay dumaan sa bus lane, bayad ka lang ng 9,000. No? Ganyan lang tayo. Pero kung ang mga taong ordinaryo, pareho nung mga nagsakay lang ng motor, nagsakay lang ng wala lang. Kawawa, no? Kawawa ang Pilipino, no? Ganyan lang ang inyong basta mga Cadillac, Cadillac kasi SUV, di ba no? Pag ganyan lang, okay na. Okay na, sir, bayad lang, sir. Yan. Alangan naman ang driver may pera, di binayaran lang yun. Magkano lang naman yan? SUV, viral, kanggatsyal yan. Ang driver, sumusuko na po. And then may mga kaso siyang lalabagin. Natatawa lang ako kasi sinabi nga niya, na magtatai lang siya. Magtatai lang daw siya. Sakit daw ang tiyan. What an excuse. Do you really believe that? Do you really believe? Ang sabihin mo, kayo ay mga tao, kayo ay mga, tawag nito, umaabuso sa kapangyarihan. Yan, ang driver. Yan ang driver. Tingnan mo ang driver. Napakalaki ng tiyan. Sige na, forward. Humihingi ng tawad. Kapal ng mukha. Dito muna. Pero may gusto sabihin. Ako po'y nandito para tungkol doon sa nangyari sa November 3 doon sa AISA. Ako po'y nagkasala sa yung paglabag sa regulation ng batas na pumasok po ako sa AISA. Ako po'y humingi ng pasensya. Hindi ko po gusto na yung ginawa ko sa aking pagkakamali. Hindi ko po ninais na makasakit sa enforcer na pumara sa akin. Kaya ako po humingi ng pasensya po. Bibigyan of the corporation? Oh, really? Fall guy? Uy, sorry sa mga kumakain ha. Siya po ang nagsabi na... Sir, ang dito, bukod sa inyo, sino yung sakay nyo during that time? Sir, pinahatid na po sa akin yung bisita. Bisita po.
Bisita daw. Hindi ko alam sir kung ano kasi kung sino. Kasi ano sir eh. Pag pinipick up namin sir, hindi na po kami natatanong kung sino sila. Si driver lang po kasi. Sumando kayo na yung sino sa kayo? Opo sir, pinahatid lang po. Ano lang po. Yes, Christian. For Orient Pacific. Fall guy. Ang ginamit yung sasakit. Sinubukan ko sir kasi kalago nung linggo sir, walang sinubukan pumasok. Plaka ng syempre, nandun na ba talaga yon nung ginamit yung sasakyan or kinabit lang during that day? Dati na yun sir, nakakabit na yun. Kailan pa? Hindi ko lang alam sir kasi minsan pag ako sir, driver ako sir, tinatawagan na. Ay, nako. Bayad lang naman. Ang bilis niya nakabayad ha. Nag-swipe agad siya. Ay, nako. Tama na yan eh. Basta alam niyo na kung gaano kasama ang ano nito. Galing daw sa kulungan. Oy, sabi ni Zia. May Perez, galing kulungan. Baka sa recto, sisi. Ipatawag ang pasahero niya. Ay, nako. Ang pasahero niya, Papa. Ni Gatchal yan. Marilo, Focahori. Samantalang kay VP Sara, and former President, hindi ko yan former, ma'am. Si President Tatay Digong pa rin ako. Hindi ko former si Tatay Digong, presidente ko pa rin si Tatay Digong. Masyado nilang apihin, makarma na sana lahat ng nasa posisyon ng admin ni Bangag. Huwag kang mag-alala, ma'am. May sinasabi kasi sila dito, karma is a bitch. Yan ang sinasabi nila. Pag ang karma na ang mag-work daw, mas grabe pa. Nako, sabi nga ni May, galing yata yan sa kulungan. Sabi ni Gasita, uy, nako, mga abusado na sa gobyerno ngayon sa bangag na administrasyon. Sige lang. Ano daw ang sudan mo? Si Cotton ba yun? Di po yan ang totoong nagmaneho sa SUV that time. Pinulot lang nila yan. Ewan kung saan. Full guy nga daw. Pasensya na, Rolando Bitito ha. Kumakain ka pa naman. Ano daw ang ulam mo, oy? Palusot lang daw yan, sabi ni JR. Dami namang mall, sabi ni Minda Diaz. Daming mall na dadaanan. Pwede naman siya pumunta doon para mag-jumbox. Kaya nga lang, alam mo yung, ang mga anak mo ay nasa gobyerno, senador, and then ang isa ay Department of Social Welfare, DSWD yata, di ba? Sabi ni Gracita, kukonsintihin daw yan ni Bangag, katropa, protektado ng Bangag admin yan, ang mga lawlessness, yan. Di naman senator ang papa nila, pero siya may-ari ng SUV at may special plate. Oo nga. Dapat nga, tanong yan na maganda. Mga kapal ng mga mukha, samantalang si Inday, nagpatikit pa noon, nahuli sa Davao. Oo nga, narinig ko nga yan. Nagpatikit talaga siya. Ignes, hindi daw Pinoy ang tatay ni Gatchalian. In-check, bakit di nagagamit mga dilaw yan? Correct. Di ba no? Tingnan mo naman ang mga mukha nila. Di ba? Tingnan mo ang mga mukha nila. And then ayaw pa nila sa in-check. Mga in-check naman ang mga ano nila. Basta wag na po. Sabi ni Zia do, malapit na daw ang pagpapatalsik ng Bangag at Coca sa Malacanang. One day. Sige lang, hinihintay namin po yan. Thank you halos, Viminda Bautista ha. Hindi nga marunong daw sa tradisyon, sabi ni Minda Diaz. Hindi nga marunong yan, yung tradisyon nga na manghingi ng rilong sundalo. Nagtanong, why should I give you my watch? Kasi nga, bubu. Bubu ang isang M. Sabi ni, ang mga, Wendy Ozeki, ang mga inaapi, inaangat, ang mga mapagpataas, ibaba ng Diyos. Correct yan. Gulong ng palad lang yan. At saka hindi na ako muna magtagal ha, kasi alam mo naman na late ako, pasensya na talaga sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga members dyan, na alam nyo, wala naman tayong ka-perks-perks, pero nagpa-member pa rin kayo. Thank you sa inyo. At saka, sa susunod ulit, love God tayo palagi ha. And then love yourself. Anong masasabi mo? Last ko na lang ito. Maaari bang dinampot lang nila yan sa labas at saka binayaran? Wala, hindi natin alam, no? Di ba, no? Na may lisensya ba, di ba? Love God tayo ha. Love yourself and then love your country po. Thank you po. Sa sunod ulit. Sabi ni Mayra Go, last. Mayong adlaw daw, sabi ni Rowel Otero. Ano daw BS na alibay. Bullshit na alibay. Dami mo sa resto bago makapasok sa carousel lane. Bobo lang kwento nyo sa pagong. Sige, thank you, May. Thank you po, May Perez. Thank you, bye-bye.